الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ang topic natin for today bilang pagpapatuloy natin sa chapter 3 ng daigdig at mga lihim ng ating puso. Ang topic natin sa ngayon, sa araw na ito, ang chapter 3, ay 3 uri ng puso ng tao. Mayroon 3 uri ang puso. Una, ito yung pusong buhay at malinis na puso. May buhay at malinis na puso. Pangalawa, ang tinatawag na patay na puso. At pangatlo, yung tinatawag na mga pusong may sakit. So unahin natin ang buhay, ang may buhay at malinis na puso, at kasama nito ang patay na puso. Sa chapter 4, itutuloy natin ang pusong may sakit. Ang buhay o may buhay at malinis na puso, ang sinumang tao na may taglay na uri ng puso na ganito, tunay, alam niya ang daigdig at lihim ng buhay ng puso. Yan ang unang dahilan. Pangalawa, alam niya na ang daigdig ng puso ang siyang pinakamahalagang buhay at pinakamasayang buhay sa mundong ito. Ang daigdig ng puso ay hindi nagbibigay ng pighati at pasakit sa isang tao. Kahit anumang pagsubok, dalamhati at trahedya o kalamidad sa mga ito ang dumarating, ang kanilang mga buhay ay nananatiling matuwid at mapayapa. Ang kanilang mga kalungkutan, yaong mga may pusong malinis at buhay, yaong kanilang mga kalungkutan at pigating na darama ay madaling mapawi at hindi ito nagiging tuloy-tuloy na kanilang nagiging pasan-pasan dahil sa buhay at malinis na puso. Ano man ang pagsubok na dumarating dito ay nauunawahan niya sapagkat nasabi natin ang puso ang siyang may kakayahang umunawa. Nauunawahan niya ang pinagmulan nito. Nauunawahan niya kung bakit mayroong ganitong pagsubok, dalamhati, pighati o anumang trahedya. Ang lahat ay nauunawahan niya. Gaya ng sabi natin, nauunawaan niya ang daigdig at lihim ng puso, nauunawaan niya rin ang daigdig at lihim ng mundong ito. Sa ganito ay madali nitong matanggap gaano man ito kahapdi ang pagsubok na dumarating sa kanila. At hindi nabibigatan. Kahit gaano kabigat ang pagsubok, hindi sila nakakadama ng pagkabigat sa anumang pasanin nila sa kanilang mga buhay. Ang buhay at malinis na puso, ang puso na puno ng kapayapaan, kaluguran, kapanatagan, kaligtasan, ang mataas na uri ng buhay, ang buhay ng puso, at hindi ang buhay na patay ang puso. Ang buhay ng puso, buhay na puso, ang siyang mataas na uri ng buhay sa mundong ito. Ligtas sa lahat ng kamalian, na ito ay ligtas sa epekto ng 2 uri ng sakit ng puso mula sa pagnanasa at pag-alinlangan. Inshallah, papatikin natin yan. Pagdating ng may sakit sa puso, doon natin malalaman ang mga pagnanasa at pag-alinlangan. Ang sino mang maisara ang 2 pintuan na ito mula sa pagnanasa at pag-alinlangan, ang ating puso na lagusan ng 2 ito o 2 pintuan ng ating puso upang makapasukan ng pagnanasa at pag-alinlangan, kapag nasa natin ito, ang kanyang puso ay mananatiling buhay. Mananatili siyang buhay kapag ito ay nailak natin ng 2 pintuan nito, ang pagnanasa at ang pag-aalinlangan. Buhay na mataas ang uri, ligtas sa 2 uri ng sakit na ito mula sa udyok ng sarili at kay Satanas. Kaya napakahalaga, ganito natin inihahayag ang paksahing ito na kailangan malaman natin ang kabuuan nito upang malaman natin ang daigdig at lihim ng puso. Napakahalaga na malaman natin talaga ang daigdig at lihim ng puso
upang mamuhay tayo sa mundong ito na mapayapa at maligat masaya. Mamuhay sa pamamagitan ng may buhay at malinis na puso. Ito ang tunay na buhay. Hindi tulad ng pangalawang uri ng puso. Yaong puso na kung saan tinatawag na patay na puso. Ang mga patay na puso, ito yung mayroong mga taong may patay na puso. Ito ang pusong hindi alam kung ano ang ikinalulugod ng dakilang naglikha. Hindi nila na alam na yan, nauunawaan yan. Kung ano ang ikagagalit ng dakilang naglikha sa kanila. Ang gusto lamang nila sa kanila ay sundin kung ano ang kanilang mga pagnanasa. Ang focus ng buhay ng mga taong ito, yaong ang kanilang mga puso ay patay, ay kayamanan. Balisa sila sa paghahanap ng kaligayahan ng kanilang sariling pagnanasa. Paano nila mapapasaya ang kanilang mga sarili saan man sila lang magpupunta? Kung mapapansin natin, paano nila mapapasaya ang kanilang mga sarili saan man sila magpunta? Ang tanging alam nilang nagpapasaya sa kanila ay yang gayang sinabi nating kayamanan. Ito ang focus ng buhay nila upang mapasaya nila ang kanilang sarili na hindi nila alam na ang kanilang puso ay nagdurusa sapagkat hindi na ibibigay ang tamang kanyang hinahanap. Ang hanap ng puso ay ang makilala ang naglikha sa kanya. Kung mapapansin natin o mapapansin ninyo sila, kapag kausap ang ganitong uri ng tao na may pusong patay, ang tanging maririnig ay kung paano kaya ako yayaman, paano kaya ako sasaya, paano kaya ako o makakabili nito, paano ko kaya makakamit ang mamuno. So makikita natin dito ang kanilang mga okasyon. Mapasaya lamang nila ang kanilang mga sarili. Ginagawa nila kung ang sari-saring okasyon na walang batayan, na kung saan mga okasyon nagbibigay ng kaguluhan sa kanila. Magawa lamang nila na mapasaya nilang pansamantalang kanilang sarili bilang laro at aliw lamang, pandaraya na laro. So nagagawa nilang gumawa ng mga kasiyahan. Kahit na ito ay nagbibigay ng pagkakarumal-dumal sa paningin ng dakilang tagapaglikha. So makikita mo sila, gagawin nila ang isang okasyon kahit magdulot pa ito ng maraming pinsala, tulad ng mga kapistahan na ginagawa ng hindi mga kamusliman. Anong klaseng okasyon ito? Okasyon na kung saan napakaraming fitna ang nagagawa. Una, mga babae at lalaking natututong mag-inom at nakikita ng bata at dadaling itong lalaki. Pangalawa, mga babae at lalaking nagsasalo sa inuman at nagkakantahan ng malalaswa at masasamang salita at paninira ng puri ng mga kantang may paninira at pagbibigay paglalantad sa isang dangal ng isang tao o lupaman. Pangatlo, ang pag-inom at pagsama ng mga bisyo, paninigarilyo at pagdadrugs. Maging masaya lamang ang nakikita nilang mga tao ay ginagawa nila ang lahat ng karumalduman at higit sa pinakamasama. Ang gawain ganito ay gagawa sila upang ialay kung saan sa kanilang mga sinasamba upang mayroon silang maidahilan na ito ay dapat hindi nila pag-ibawal sapagkat ito ay alay sa kanilang mga sinasamba. Mga kuro-kuro, mga walang ebidensya, maging sa aklat at maging sa mga ninuno o sa mga naunang propeta at mga sugo at tao, ang kanilang mga ginagawa ay mga imbento na kung saan siya ang relihiyong nagpapalihis sa kanila. Dahil sa kanilang mga pusong patay, ay hindi nauunawaan ang ginagawang ito. Ito ang palaging iniisip nila kung paano mapapasaya at magkaroong kayamanan, paano mabibili ang gusto, paano makakamit ang pamumuno. Ito palagi ang nasa isip nila. Sapagkat ano pa ang pakinabang na makapag-isip ng mabuti gayong patay na ang kanilang mga pinuno na may kakayahang magturo ng mabuti. Wala na sa kanila ang pagnanasa sa kabilang buhay. Nakalimutan na nila na isang araw sila ay mamamatay. Ito ang mga taong patay ang kanilang mga puso. Ito ang mga tao na wala na silang pakialam kung masalungat naman nila ang manlilikha sa kanila.
Ang pakikihalo o pakikisama sa mga ganitong uri ng tao ay lubhang mapanganib. Sila ang namumuhay sa mahabang antas, sa mababang antas, na napakababang antas na namumuhay sila din sa mundong ito, ay tulad din ng mga hayop. Ito ang pamumuhay ng mayroong mga patay ang puso. Sila ay mababa pa kung minsan sa mga hayop. Hindi nila alam ang tama at mali. Hindi nila alam ang totoo at hindi. Samantalang ang hayop, talagang tunay na hindi niya alam ang tama at mali. Ngunit silang mga tao ay mayroong isip, ngunit hindi niya rin alam ang tama at mali. Hindi nalalayo sa pamumuhay ng hayop. Kapag ang puso ay patay, ang pamumuhay ng tao rito ay pamumuhay ng higit pa masahol pa sa hayop. Ito ang napakasaklap na buhay sa mundong ito kapag nagkaroon tayo ng patay na puso. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, anumang katotohanan ang iparating ninyo sa kanila, sila hindi maniniwala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, anumang katotohanan ang ipararating ninyo sa kanila, ay hindi sila maniniwala sapagkat ang kanilang puso ay patay na. Ganun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga taong patay ang kanilang mga puso, anumang mabuti ang ituro natin, ay hindi nila ito pakikinggan. Sapagkat ang taong patay ay natulad sa isang baso na itinaob. Ang patay na puso ng isang tao ay katulad ng isang basong itinaob. Buhusan mo ito ng tubig ang basong itinaob, ang tubig natural ay matatapon. Aagos palayo sa baso na itinaob at walang pakinabang ang tubig. So ganito ang kanilang mga puso. Kahit iparating mo o ibigay mo ang malinis at dalisay at malinis na turo o mga salita o pag-uutos, ito ay katulad ng basong ibinuhos mo ang tubig sa nakataob na baso, ang tubig ay matatapon. Ibig sabihin, walang pakinabang. Ganun din sa kanila. Walang pakinabang ang mga turong mabuti. Ang gusto nila ay masasama. Ang patay na puso, ayaw niya ang mabuti. Ang gusto niya ay masama. Kinamumuhian niya ang mabubuting gawa. Ang gusto niya ay makagawa ng ikaliligaya niya na kung saan lahat ay mula sa masama. Kapag ang masama ay dumating sa kanila, kapag ang masama ay dumating sa kanila, ito ay mabuti sa kanila. Ngunit kapag ang totoo at mabuti ay dumating sa kanila, tingin nila dito ay masama. Tulad ng pag-inom, na alam natin, ito ay mabuti sa kanila. Ginagawa pa minsan panggamot ng mga doktor ang alak. Ang paninigarilyo, ito ay alam nila, para sa kanila ay mabuti. Ngunit napakarami nang namatay sa pamamagitan ng alak, napakaraming aksidente, napakaraming paghiwalay ng mag-asawa, napakaraming kaguluhan nagmumula sa alak, mga pananigarilyong napakarami ng pagsisira sa katawan, mga kanser o ano-ano pa mang iba. Kahit na winawasak na nila ang kanilang sarili, kahit na alam nila ang ito'y masamang magdudulot ng masama, mga epekto sa kanilang sarili, hindi nila ito pinapansin. Ang pinapansin nila, ito ay mabuti sa kanila. Ito ay pagnanasa ng kanilang sarili na ikaliligaya nila. Ito ang kanilang nauunawaan sapagkat ito ang anak ng mga pusong patay. Ang sumiping sa hindi tunay na asawa, ito ay parang mabuti rin sa kanila. Kung makikita mo ang Muslim nag-aasawa ng apat, ay makikita mo kinukutsa nila. Subalit, ang apat na ito, dalawa, tatlo, ay pinakakasalan niyang lahat. Paano ito masasabing bawal o pangangalo niya samantalang yung lahat ng ito ay pinakakasalan niya? Sa kanila, hindi nila pinakakasalan. Kahit na siya ay naghahalo lang ng semento, makikita mo siya na ng babae siya. Pero parang ito ay mabuti sa kanila. Minsan ang lalaki ay proud pang makapagsalita na, babae ko lang yan. Kabit ko lang yan, kirida ko lang yan. Dalawa, tatlo ang kabit ko. So parang napakasaya nila. Para bang ito ay pabor pa sa kanila. Ang mga nakakarinig namang kalalakihan ay bilib pa sa lalaking yun. No? Ito ang ikinaiba ng mga patay na puso. Hindi nila nauunawaan ng tama. Ang nauunawaan lamang nila ay puro mga mali. Ang lahat ng masamang gawain ay nagbibigay kaligayahan sa kanila. Subalit, kapag sinabi na gumawa ng mabuti at tigilan ng masama, wala silang naririnig. Parang wala silang naririnig sapagkat patay na ang kanilang mga puso. Sapagkat ang puso namang ito ay nabalot na ng itim ng mansa dahil sa patuloy at walang tigil sa paggawa ng kasalanan. Kaya't hindi nila makita ang katotohanan. Ginagawa ang haram o ang bawal na mabuti.
at ang mabuti ay ginagawa nilang bawal dahil sa kanilang mga sariling pagnanasa. At ang pagnanasa na ito ang siyang pumatay sa kanilang puso na hindi nila nalalaman ang mga sariling pagnanasa nila. Ang siyang pumapatay sa kanilang mga puso na dati ay buhay. So makikita niyo sila na sila kapag sila ay galit, makikita niyo sila na sila ay galit sa mga kamusliman. At kung ano-anong pananakit at pag-aakusa ang maririnig sa kanila. Kung makikita mo ang Muslim ay napakabuting tao, nagdarasal siya ng 5 beses, ngunit makikita mo sa kanila ay pinasasama ito, nagagalit sila sa Muslim. At kung ano-anong pag-aakusa ang narinig do, bakit? Ang dahilan, kasi ang puso nila ay ayaw nila ang mabuti. Sapagkat ang Muslim ay mabuti, ayaw ng mga pusong patayan. Ang gusto ng pusong patay ay yaong gumagawa ng masama. Dito sila natutuwa at nasisiyahan sa mga taong ito. Kaya makikita mo sila ay magkakasama at hindi nila kasama yaong matutuwid na tao. Sapagkat ayaw nila ang matutuwid na tao. Kahit gustong mag-isama ng isang matuwid na tao sa kanila, ay aayawan nila sapagkat hindi ito gusto ng kanilang sarili sapagkat ang mga puso nila ay tumatanggi. Sapagkat ang puso ay mga patay. Nagnanasa lamang sila ng masasama ang gusto nila sa kanilang mga sarili. Sapagkat patay na ang kanilang mga puso, galit sila sa katotohanan. Ang nais nila ay sundin ang kanilang mga sariling gawain na mali, na ang tingin nila dito ay tama para sa kanila. Kapag nakita nila ang mga Muslim, sila ay galit, hinggit, nabubwisit sapagkat ang kanilang puso ay sarado na sa pagkunawa. Sarado na sa kabutihan. Kung makita ang buhay nila ay puno ng masamang bagay. Kaya mga Muslim, iwasan ang kasalanan at gawaing bid'a upang manatili tayong may malinis at buhay na puso hanggang makamatayan natin ito at dumating sa atin si Malakal Maut, ay mananatili tayong mamuhay na buhay ang puso at malinis at hindi patay na puso upang madama natin sa mundong ito ang tunay na kaligayahan, ang tunay na daigdig, ang tunay na kasiyahan, lalong higit sa kabilang buhay. So inshallah sa chapter 4, itutuloy ko inshallah ang buhay na kung saan pusong may mga sakit. Inshallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.